Basahin po natin yung Psalm 95 verse 1. Sino po dito ang excited makinig ng Word of God? Alam niyo po mga kapatid, wala nang ibang nakaka-excite pa. Walang mas nakaka-excite sa Word of God. Ooh. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Sabi ng mga verses na yan ng ating Panginoon Diyos, siya ang gumawa ng langit at lupa, ng karagatan at mga bundok. Siya ay great King above all gods. Siya ay pinakadakila sa lahat. Amen? At sabi ng awit na yan ay, tayo at umawit sa Panginoon, mag-worship tayo sa Kanya, lumuhod tayo. Amen? Pumasok tayo na may kagalakan sa Kanyang presensya dahil siya ay ang ating hari, siya ay ating maker, siya ang gumawa sa atin. Amen? So we are made to worship God. Amen? Sabi ng Revelations 4:11, we are made for God's pleasure. Yun ang purpose kung bakit tayo ginawa ng Diyos. By the way, sabi ng Genesis 1:1, sino po nakakaalam ng Genesis 1:1? In the beginning, God created the heavens and the earth. Diyan pa lang ay meron ka ng pangsagot sa mga atheists. Sabi ng mga atheists, bigla na lang umusbong ang lahat ng yan, mga stars, planet, at nabuo na walang nag-create. Pero mahirap paniwalaan na ilagay mo yung mga peraso, maliliit na peraso ng relos na hindi naka-assemble at ilagay mo sa kahon at kalugin mo ng kalugin. At mahirap yatang mangyari na makabuo ka ng relos na gumagana talaga, na nandoon yung tatlong kamay at umiikot siya ng tama. Mahirap mangyari kahit alugin mo siguro ng 100 taon. Well, parang ganun yung pinaniniwalaan ng mga 80s na bigla na lang boom! Isang araw ay biglang may sumabog at nabuo ang mga stars. At ang tanong natin ay, saan galing yung sumabog na yun? Saan yung puwersa na yun ang galing? Hello, sabi ng science, may cause and effect. Bago mangyari yung mga bagay, merong cause yun. At ano yung unknown cause na yun? At sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Sabi ng mga tao, ayoko niyan. Gusto ko i-prove mo na merong Diyos at hindi mo gagamitin ng Bible. Sorry, hindi ako si Charlie Kirk, no? Hindi ako makakapagdebate ng ganon. Pero pag binasa mo yung Bible, paulit-ulit na sinasabi, meron Diyos na gumawa ng lahat ng yan. Amen? At ang tawag ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa Diyos, ang tawag ng Bible sa mga hindi naniniwala sa Diyos, gaano man sila katalino, gaano man sila tinitingala ng mundo, kahit sabihin nilang ang mga tao ay nagmula sa unggoy, at gaano man ang maraming taon na inaral nila ang lahat ng mga nandito sa mundo, ngunit hindi sila naniniwala sa Diyos. Sabi ng Psalm 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Ibig sabihin lahat ng nagsasabi na there is no God, sila lahat ay fool. Yan ang tawag ng Bible sa kanila. Amen. Amen. Sino dito ang hindi mga fool? Praise the Lord. Sabi ng Colossians 1:16, by Him, all things were created by Him and for Him. Si Lord Jesus yung tinutukoy dyan. Amen? Sa totoo lang kapatid, pag tinignan mo yung creation, hahanga ka kay Lord kasi magagandahan ka sa creation. Such a beautiful creation made by an awesome creator. Ganun si Lord. Sino po dito mahilig sa nature? Amen. Yun yung gusto niya ang bakasyon kasi sawa na siyang kumain ng lahat ng nakain na niya lahat, no? At gusto naman niya yung mga magagandang tanawin, no? Maganda sa Pilipinas, mga kapatid, at hindi pa natin nalibot yung buong Pilipinas. Yung iba ay nangangarap na agad na gusto ko sa ibang bansa makita agad. Pero pwede rin, pero sa totoo lang maganda yung Pilipinas, hindi pa natin nalilibot. Pwede rin mag-around the world yung marami kang pera, walang problema doon. At mapupuri mo ang Panginoon kasi magagandahan ka sa creation ng Diyos. Amen? Marirealize mo, mayroong God na nag-create ng lahat na to. Sobrang ganda ng design ni Lord. Amen? So,
Yun pa lang ang nakikita natin sa ngayon mga kapatid, yung Pilipinas, yung mga bansa, yung mga magandang tanawin na mas-search mo sa internet. Pero alam mo kapatid na yung Earth pala ay maliit kumpara sa ibang mga planeta, ibang mga stars. Alam niyo po ba yun? Na maliit pala yung Earth kumpara sa Sun, kumpara sa mga planets at kumpara sa mga stars. At alam mo kapatid, kung paliliitin daw yung Earth kasing liit ng golf ball, sipin mo, malaki yung Earth, hindi pa natin naikot yung buong Earth. Pero kung palilitin mo yung kasing liit ng golf ball, ay yung sun daw ay parang malaking bilog na 15 feet in diameter. Pag sinabing diameter, parang itong bilog na to, hatiin mo sa gitna, parang pizza, hatiin mo yan sa gitna. At yung guhit na yun, kung gaano kahaba yan, diameter tawag doon. Yung from one end to one end. 15 feet in diameter na bilog, ay kumpara mo sa maliit na golf ball. Ganun daw yung comparison ng Earth sa sun. Ibig sabihin, sobrang laki ng sun compared sa Earth. Sa totoo lang, kailangan mo daw ng 960,000 na golf ball para mapuno mo yung 15 feet in diameter na bilog. 960,000 Earths kaya mong ipasok sa loob ng sun. Gano'n kalaki yung sun. Pero sabi ng iba pang mga scientists, hindi lang 960,000, kundi 1,300,000 Earths kaya mong ipasok sa loob ng sun. Sobrang laki ng sun. Kapatid, alam mo kung gaano kalayo yung Earth sa Sun? Ang gaano kalayo ay, yun ay 93 million miles. Sobrang layo ng Earth sa Sun. Kaya tingin mo, parang sakto lang naman yung Sun, hindi siya sobrang laki. Pero sobrang layo kasi ng kapatid. Pero dahil sobrang bilis ng light, di ba ang light ay sobrang bilis, tama ba? Alam mo ang computation, pag inaral mo yung science solar system, hindi basta 93 kilometers per hour, 1,000 kilometers per hour, 1 million kilometers, hindi, trillion. Light years. Pag sinabing light years, kung gaano kabilis yung light, pabiyahihin mo siya na maraming taon. Nagets ba natin? Gaano kabilis yung light? Sobrang bilis ng light, pabiyahihin mo yung bilis ng light sa sobrang daming taon. At ang tawag doon ay light year. Anong maaabot ng light sa loob ng isang taon pag nagbiyahe yung light? At alam mo kung gaano kalayo yun? 5.88 trillion miles. Ang isang light year. Yun ang usapan sa solar system, sa galaxy. Sobrang layo ng Earth sa Sun. 93 million miles, no? Pero alam mo kapatid, yung Earth, parang kailangan mo daw punuin ng golf ball yung isang school bus. Ganon daw yung comparison ng Earth sa Sun. Na-imagine mo kapatid, nandito tayo sa Earth. Maliit lang ang Pilipinas, tuldok lang tayo doon, malamang hindi mo makita yung sarili mo doon. At sobrang laki ng sun, isa pa lang yun. Alam mo, meron pang isang star na mas malaki sa sun. At yung star na yun ay tinatawag na Betelgeuse. Alam mo yung Betelgeuse, doble. Hindi doble ng laki ng sun, kundi doble ng ikot ng Earth sa sun. Alam ba kapatid, di ba, taon-taon umiikot yung Earth sa sun. Alam niyo po ba yun? Pag natapos na niyo yun, January 1 na ulit na. 2 ikot, ganong kalaking ikot, ganon kalaki yung star na Betelgeuse, sobrang laki ng star na to. Tignan mo kapatid, sobrang magkakalayo pala yung mga stars na yan. Kaya tingin mo, sobrang liliit nila, tuldok lang, twinkle little star. Akala mo, liliit lang nila, pero sobrang magkakalayo pala sila. Ibig sabihin, sobrang lawak ng buong universe. 2 pa lang yun. Hello? Alam mo, meron daw isang star na na-discover ng Hubble's telescope. Hindi ko po ito iniimbento. Ito ay nakuha kay Pastor Louis Giglio. At ito ay ni-research niya, matindi siyang researcher. At ito ay inaaral niya sa loob ng maraming panahon. At ito ay nakuha ng Hubble's telescope na parang pag-asa. Sa pag-asa sa Pilipinas, siya nagsasabi na walang pasok ang mga bata bukas. Sino gusto yun? Hindi. Siya nagsasabi, may bagyo, may ganyan, pag-asa, ganyan. Sa ibang bansa, NASA. Merong malaking telescope dyan na nagkukuha ng mga picture. Alam mo kapatid, yung isang nakuha na sobrang laking star, tawag doon ay Canis Majoris. Alam mo kung gaano kalaki yun? Kung yung Earth ay kasing liit ng golf ball, yung Canis Majoris ay kasing taas ng Mount Everest. Hello? Hindi ko lang kung tama kung pananda. 10 kilometers above sea level. Ganun kataas yung Mount Everest. Pinakamataas na point sa buong mundo. Mount Everest. So, above sea level ba? Siguro, baka 10,000 research ko. Kapatid, sobrang liit ng Earth compared sa Canis Majoris. Ano ba mga inaaral natin, mga stars naman? Science ba to? Nasa church tayo, ba't nang-aaral na science? Alam mo kapatid kung bakit? Wait lang, dyan ka lang. Alam mo,
ito palang universe natin ay maraming galaxy. Kinikilabutan ako kasi sabi ng mga nagre-research, ayoko sabihin yung mismong figure eh. Pero estimate ko na lang, no, kinikilabutan ako. Sabi nila, ganun karami. Binabaan ko na unti kasi, ewan ko paano nila napatunayan. Sabi, 200 billion galaxies. Billion galaxies. At alam mo, tinaral natin yung mga stars na yun. Alam mo kung bakit? Pag nalaman mo kung gaano kalaki yung mga star at kung gaano karami yung mga star, malalaman mo na sobrang laki ng Diyos. Kikilabutan ka, sobrang laki ng Diyos. Sabi ng Psalm 147 verse 4, He determines the number of the stars and calls them each by name. Alam niya talaga kung gaano karami yung bilang ng star at alam niya lahat ng pangalan na yun. Hello? At alam mo, nung ginawa ni Lord yung lahat ng stars na yun, hindi siya nagtaas ng isang daliri. Sabi ng Psalm 33 verse 6, By the word of the Lord, the heavens were made, the starry host by the breath of His mouth. Alam mo, ibig sabihin nung pangalawang sentence? Gumanito lang daw yung God. At nabuo yung billion galaxies. At ang isa sa planeta doon sa Milky Way Galaxy ay yung Earth at nandoon tayo. At alam mo kung saan tayo nagkumpisa nung nagmahalan yung tatay at nanay natin? Invisible tayo sa naked eye. Sobrang liit natin. At sobrang laki ng Diyos. Andiyan ba kayo mga kapatid? I mean, pag na-realize mo na worship ka sa Diyos. I mean, paano mo titigasan yung puso mo na hindi walang Diyos? Itsapera ka na si Lord pag may time. Sabi ng Psalm 19 verse 1, The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Yun lahat, ng pagtinignan mo lahat yan, nagsasabi, mayroon Diyos. Mabuhay ka ng mayroon Diyos sa buhay mo. Hello? At alam mo, dapat ang reaction natin sa mga ganun ay, dapat magkaroon ka ng fear of God. Dapat magkaroon ka ng fear of God. Alam mo, nakakalungkot kasi isang dating satanista na Christian rapper, dating satanista na rapper, hindi ko na lang babagit yung pangalan niya, no? Naging siyang born again Christian, totoo to, at nagpatotoo na siya, nag-life testimony niya. Kaso lately, sabi niya, alam mo, ito ang ayoko sa Kristyanismo. Ayoko yung fear of God. Kasi if God is love, why do we need to fear Him? Kasi ang fear, susunod dyan, marami pang fear, tapos control na yon. Yun ang ayoko. If God is love, why do we need to fear God? Alam mo, medyo mali siya nang intindi. Kasi pag sinabi ng Bible na fear na, do not fear, fear not, ibig sabihin ng Panginoon doon ay, huwag ka magkaroon ng anxiety, huwag ka may stress, huwag ka ma-pressure sa buhay, huwag ka mag-doubt. Hello? Magtiwala ka. Yan, ibig sabihin ng do not fear. Pero iba pag sinabing fear of God, pag sinabing fear of God ay parang, alam mo, pinapanood mo yung sunset o tinitignan mo yung horizon at parang namamangha ka at parang nanliliit ka. Uy, sobrang laki ng kalawakan. At ito ako, sobrang liit ko. Alam mo yung feeling na you're standing in awe. Ganon daw ang fear of God. Yung ina-admire mo si Lord na, grabe Lord, sobrang awesome ka, sobrang laki mo, Panginoon. Yun ang fear of God. At maganda, meron tayong fear of God. The revelation of God's glory and majesty must make us walk in the fear of God. Ano yung fear of God? Ito ay reverence sa ating Panginoon. Amen? Ito ay worship. Mahalaga po bang fear of God? Yes. 2 Corinthians 7 verse 1, kasi dito daw natin mapaperfect yung holiness. Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Sabi na ibang version, perfecting holiness in the fear of God. So yung fear of God, yun ang magtutulak sa atin na mabuhay tayo ng may kabanalan. Amen? Hello? Ibig sabihin pala, pag nawawalan tayo ng fear of God, mga kapatid, hindi natin nare-realize na malaki yung Diyos. Ibig sabihin, ang nare-realize natin, parang ako yung Diyos ng buhay ko. Gusto kong gawin lahat ng gusto ko. Walang ko-control sa akin. Judge me not. Touch me not. Teach me not. Okay? Ako bahala. Alam mo kapag gano'n, nawawalan pala tayo ng fear of God, hindi tayo makakalakad ng may holiness. Kasi yung fear of God pala, magkakaroon ka nun kapag ka nalaman mo kung gaano kadakila yung Diyos. Amen? Proverbs 9 verse 10, ito ginagawa ng fear of God. The fear of the Lord is the
beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Mahalaga ang wisdom. Kasi pag wala kang wisdom, magkakamali-mali ka sa buhay mo. Hello? Sabi ni ba, ay, meron isang matalinong tao. Sobrang talino talaga noon. Pero alam mo, kung wala siyang fear of God, hindi siya matalino. Marami lang siyang alam. Hello? Kasi knowledge comes from college. Nung college ka, nagkaroon ka ng knowledge. Pero yung fear of God, yung wisdom comes from the fear of God. Yun ang totoong matalino, yung may fear of God. At ang alam mo maganda sa matalino, onti lang yung mga mali na magagawa natin. We don't want to make so much mistakes in our lives. That's painful. We can avoid that if we have fear of God. Amen? We will have good decisions, right choices. Hello? Di ba kapatid, totoo lang, kapag wala sa Panginoon, pamali-mali yan eh. Nakakalungkot. Mali-mali ang desisyon, tapos nasugatan yung tao, tapos malungkot ang buhay. Tapos isisihin yung Diyos. Hindi naman, Diyos yung may kasalanan sa mga choices na ginawa niya. Hello? Kulang lang pala sa fear of God. Kapatid, gusto mo mag-succeed sa school? Gusto mo mag-succeed sa negosyo mo? Gusto mong maging matamis ang pagsasama niyo mag-asawa? Gusto mo ng tagumpay sa pamilya mo? Gusto mo ng tagumpay sa cell group mo, kapatid? Gusto mong ma-promote sa office? Gusto mong makaahon sa utang? Why not? Huwag nating kalimutan yung fear of God. Kasi yun ang magdudulot ng wisdom sa buhay natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen. Fear of God will keep you from the wrong path. Iiwas ka niya sa maling daanan. At sa totoo lang mga kapatid, kailangan natin yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit siya ay spirit of wisdom. So kung meron tayong spirit of wisdom at papangunahan niya tayo, hindi tayo pamali-mali sa buhay. Naman nakakatawa kasi yung Holy Spirit, tinawag din siyang Spirit of the Fear of the Lord. Amen! Ano verse nga po yun? Isaiah 11? Tingnan po na, Isaiah 11:1. A shoot will come up, A shoot will come up from the stump of Jesse. Sino yun? Si Lord Jesus. From his roots, a branch will bear fruit. Next. The Spirit of the Lord will rest on him. Kaya sabi ni Jesus, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. So Lord Jesus yung anointed one. Amen? Yung Spirit of the Lord daw, yun yung una niyang pangalan, Spirit of the Lord. Spirit of wisdom. Wow. Yung kailangan natin para hindi tayo magkamali-mali sa buhay. Spirit of understanding, Spirit of counsel and of power. Next. Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Sabi mo, alam mo, Brad, minsan nabasa ko yung Book of Revelation, parang kakaiba. Parang sabi doon, merong 7 spirits, gano'n. Merong 7 spirits. Alam mo ba, yung tinutukoy doon ay 7 na iba-ibang aspeto ng Holy Spirit. Yan, binanggit. Itong iba-ibang aspeto ng Holy Spirit. Hello? Nakakatawa, siya yung spirit of wisdom, siya yung spirit of the fear of the Lord. That's why we need to grieve Him not. We need to quench Him not. We need to respect the presence of the Lord. Bakit? Kasi pag nandoon yung reverence, fear of God yung tawag doon. Hindi po masamang tumalon, magsisigaw, sumayaw sa mga sayang awitin na sa pag-celebrate sa presence ni Lord. Hindi yun irreverence. Actually, mas irreverent ka kapag ka lahat masaya, lahat nagse-celebrate sa goodness ni Lord at nonchalant ka lang. Irreverent tawag doon. Hello? Hello? Pero titignan natin yung galaw ng Holy Spirit, yung flow niya. Baka naman kasi tahimik lahat, kumukonek kay Lord at nagsisigaw ka, oh! Ay, irreverence din naman yun. Hello? So dapat pala matutunan natin na igalang yung presence ni Lord, i-respect natin siya. Kasi alam mo kapatid, doon na welcome yung Holy Spirit eh. Doon siya nakakagalaw ng malaya. Pag ina-acknowledge na, Lord, nandito po kayo, Lord, gumalaw po kayo. Pag tinuturing natin siya na special person, siya yung special guest sa lugar na ito. Amen? Doon siya makakakilos ng malaya. Amen?
So we need to respect the presence of the Lord. We must grieve Him not. Ano yung grieve? Huwag natin siyang palungkutin. We must quench Him not. Huwag natin siyang pusungin. Huwag natin siyang sakalin. Yung gusto niyang gumalaw, kaso hindi siya makagalaw dahil pinipigilan natin siya. Hello? He will speak to us. He will lead us. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the Holy Spirit is the spirit of wisdom and the spirit of the fear of the Lord. Amen? Proverbs 16 verse 6. Ito pa ang ginagawa ng fear of God. Through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, a man avoids evil. Wow. Through the fear of the Lord, a man avoids evil. Meron sinabi sa 1 Thessalonians 5:22, avoid every kind of evil. Ano magtutulak sa isang Kristiyano o sa isang Kristiyanong kabataan na i-avoid yung every kind of evil? Yun yung fear of the Lord. Sabi kasi ng Proverbs 16 verse 6, through the fear of the Lord, a man avoids evil. Amen! Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Tignan mo kapatid. To fear the Lord is to hate evil. Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Praise the Lord. Lord, I pray, saan man po nakaupo ang aking mga kapatiran, ay abutin niyo po sila, Panginoon. Kausapin niyo po ang bawat isa, O Lord Jesus. Hipuin niyo po ang bawat puso. Salamat po, Lord, sa conviction ng banal na Espiritu. At lalabas kami dito, we will never be the same again. Thank you, Lord. Sabi ng Psalm 97:10, you who love the Lord, hate evil. Hello, ulit mo tanong, sino po dito mahal si Lord? Yung iba din nagtaas ng kamay, kinakabahan ako, baka hindi si Lord ang mahal nyo. Sino po dito mahal si Lord? To fear the Lord is to hate evil. Amen? You who love the Lord, hate evil. Ano yung hate? Di yung hate yung you don't enjoy it. You flee from it. Amen? Balik tayo, sis, dun sa Proverbs 8:13. Tignan mo kapatid. Dinagtuwa niya, I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Evil pala yung mga yun, no? Pride, arrogance, evil behavior, perverse speech. Tama po ba? Alam ba kapatid, pansinin mo yung verse na yun. Yan ay tumutukoy sa mga kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung pride at arrogance, okay, sabihin natin attitude of the heart yun, sa isip din yun. Yung evil behavior niya, kasalanan sa action. Tama ba? Yung perverse speech, yun ay kasalanan sa mga salita natin. Tama ba? Sabi na nagsulat ng Proverbs, lahat yun ayoko. Yung mga kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, ayoko lahat nun. Kasi evil yung mga kasalanan na yun. Amen? So, sabi ng Proverbs 7 verse 1, dapat magkaroon ka ng wisdom, anak. Pakinggan mo ang mga tinuturo sa iyo. Amen? Verse 2. Itago mo ang mga tinuturo sa iyo para ikaw ay mabuhay. Bantayan mo yung mga tinuturo sa iyo. Gawin mong apple of your eye. Amen. Next. Gusto mo kaya mawala sa mata mo, no? Bind them on your fingers. Tali mo sa daliri mo. Isulat mo sa tablet of your heart. Next. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your kinsman. Next. They will keep you from the adulteress, from the wayward wife with her seductive words. At the window of my house, I look out through the lattice. Meron akong isang nakita, isang lalaking may pagkamangmang, simple-minded, hindi siya matalino. I noticed among the young man, may nakita ko isang kabataan, who lack judgment, hindi masyado nag-iisip tong kabataan na to. Next. Pumunta siya dun sa kalsada, malapit dun sa corner ng tinitirahan nung isang babae. Pumunta siya sa direksyon na yun. Habang magdidilim na, habang nawawala na yung araw. Next. Lumabas yung babae, dressed like a prostitute. Kapatid, yung tayo mga born again Christian, make sure we are not dressed like a prostitute. Amen. Because that's also fear of God. Walang maka-amen. Amen! Iba tayo kapatid Mga anak tayo ni Lord.
and with crafty intent. Next. She is loud and defiant. Her feet never stay at home. Yung babaeng yun. Now in the street, now in the squares, at every corner, she lurks. Nag-aabang-abang. She took hold of him and kissed him, and with a brazen face, she said, I have fellowship offerings at home. Today I fulfilled my vows. So I came out to meet you. I looked for you and have found you. Pansinin mo, madaldal yung babaeng yun. I've covered my bed with colored linens from Egypt. I'll perfume my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Madaldal siya, nang persuade siya na. Come, let's drink deep of love till morning. Let's enjoy ourselves with love. Ginagawa niyang irresistible yung sarili niya, no? My husband is not at home. He was gone on a long journey. Makulit to. He took his purse filled with money and will not be home till full moon. With persuasive words, she led him astray and seduced him with her smooth talk. Pansinin mo kapatid, ang tinutukoy dyan ay hindi lang basta literal na may isang babae na nangaakit. Mas malalim pa yung kahulugan nun. Mas malalim pa ang kahulugan na yan ay tinutukoy sa seducing spirit. Seducing spirit. Yung seducing spirit, pwedeng nandun siya sa babae, pero hindi lang palaging nasa babae. Minsan nandun din sa lalaki yung seducing spirit. At isang katangian ng seducing spirit ay mapangakit. Mapangakit. Isa pa ay nangungulit. Isa pa ay persuasive. Mapilit. No. Si Lady Mastray. Si Lady Mastray. Nang lead astray. She seduced him. How? With her smooth talk. So kapatid, itong seducing spirit na to, pilit niyang isi-seduce yung mga Kristiyano na mapunta sa maling landas. Umpisa pa lang ng verse 1 saka verse 2, sabi, itago mo yung mga utos ko sa iyo. Isulat mo sa daliri mo. Ilagay mo sa tablet ng puso mo. Sabay nagkwento na si Haring Solomon, no? Next, tuloy pa natin. All at once he followed her like an ox going to the slaughter, like a deer stepping into a noose. Nako, natrap na. Till an arrow pierces his liver, like a bird darting into a snare, little knowing it will cost him his life. Buhay na pala yung kapalit. Next. Now then, my sons, listen to me, pay attention to what I say. Do not let your heart turn to her ways or stray into her paths. Many are the victims she has brought down, her slain are a mighty throng. Her house is a highway to the grave. Sabi sa ibang version, highway to hell. Leading down to the chambers of death. Kapatid, hindi pala dapat lumalapit dun sa seducing spirit. Sabi ni Apostol Pablo, abstain from all appearance of evil. Lumayo ka na agad, anino pa lang. Huwag kang lumapit doon. Hello? At ano magtutulak sa atin na huwag lumapit doon? Ano yung tutulak sa atin na lumayo, tumakbo tayo, palayo doon? Yun yung fear of God. Grabe, hindi pa nasusulat yan, pero nasunod na ni Joseph yung fear of God. Nasunod na ni Joseph yung fear of God. Genesis pa lang. Wala siyang youth pastor, wala siyang cell leader, wala siyang local church, hindi siya nag-encounter, wala siyang Bible na hawak. Hello? Pero anong meron siya? Ba't siya tumakbo palayo sa tukso? Meron siyang fear of God sa puso niya. Alam mo yung fear of God, tatawagin mo yung kasalanan talaga, hindi weakness lang. Sabi ng asawa ni Potiphar, halika dito. At sabi ni Joseph, hindi ko magagawa yan. That's a great wickedness against God. Yung sexual sins, hindi na tinawag na that's a weakness. Hindi. Sabi niya, that's wickedness. Hello? Amen. Alam mo, do not flirt with sin. Alam mo yung flirting with sin? You want to know how far you can go without sinning. Pumupunta ka sa edge. Pumupunta ka sa edge. Minimake sure mo na, hindi pa naman to kasalanan. Sakto lang. Hindi pa ako nagkasala, hindi naman. Pero pupunta ka sa edge. Habang lumalago tayo sa buhay Kristiyano kapatid, hindi na tanong dito kung kasalanan ba? Bawal ba talaga? Bawal ba? Sinabi ba ni Lord? Hindi na yun. Ang may tatanong mo na sa sarili mo ay, matutuwa ba si Lord? Masasaktan ba si Lord? Hello? Sabi rin ni Pastor Vlad, wag mo sabihin na, kasalanan ba? Wag. Ang itanong mo, is it wise? Okay ba? Pag ginawa ko ba to, may mapapala ko mabuti. Makakabuti ba sa akin ito? Hindi na tanong ko, bawal ba? Talaga sinabi ba kasalanan? Hindi, kasi you're flirting with sin kapag ka ganun. Gusto mo pumunta sa edge, pero, hindi ko ginawa. Pero nag-enjoy ka. Hello? You know, ba't hindi tayo dapat mag-flirt with sin? Because when you flirt with sin, you will fall in sin. Hello?
Hello? Purihin na Panginoon sa buhay ni Joseph. Kung ikaw ay Kristiyanong kabataan, dapat pangarapin mo, Lord, gusto kong gayahin si Joseph. Takbo talaga palayo. Amen! Sinabi ba ng Bible hanggang New Testament, dapat tumakbo ba naman kay Joseph lang yun, pagtakbo na yun. Hindi. 1 Corinthians 6:18, flee fornication, flee sexual immorality. Amen. 2 Timothy 2:22, flee the evil desires of youth. Amen. Hallelujah. Alam mo, merong 3 kabataan sa Babylonia, pero hindi sila Babylonians, sila ay mga Hebrew. At yung pinakamabagsik na hari sa Babylonian Empire, nagpatayo ng malaking rebulto. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, pagtunog ng mga instrumento, lahat na makarinig nito sa nasasakupan ko, luluhod kayo lahat. Ang hindi lumuhod, ay tatapon ko sa apoy. Alam mo, meron 3 doon, nonchalant talaga sila. Bahala kayo. Hindi sila lumuhod. Na-imagine mo, lahat ng tao lumuhod, silang 3 nakaganon. Stig, talaga. Hindi sila takot sa hari. Alam mo ba't hindi sila takot sa hari? They did not fear the king because they fear the King of Kings. Amen. Amen. Nakatayo lang sila doon. May nagsumbong. Mahal, sabi mo lahat ng hindi lumuhod, itatapon sa apoy. Oh, bakit? Mayroong 3 mahal, hindi lumuluhod. Si Shadrach, Meshach at Abednego, or yung totoong pangalan nila, ano? Mishael, Hananiah, Azariah. Pinatawag yung 3. Sabi ng hari, balita ko, hindi kayo lumuluhod. Ngayon, pag ready na kayo, pag tunog ng mga instrumento, lumuhod kayo. At sabi ng 3, O Nebuchadnezzar. Yun ang sabi ng Bible ko, hindi sinaming, O King. Hindi. O Nebuchadnezzar. We are not careful to answer you in these matters. Hindi kami luluhod dyan. Kasi kaya kaming iligtas ng Diyos namin sa kamay mo. At kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod. Amen? Anong tawag doon? Uncompromising. Anong tawag doon? Hindi sila takot sa hari. Kasi ayaw nila saktan yung King of Kings. Alam mo kapatid, minsan, yung fear of God, ang kalaban nun, fear of man. Makinig. Sorry, hindi pala to youth jam, di ba? Alam mo, kalaban ng fear of God ay fear of man. Kasi kapatid, yung fear of God, susundin mo si Lord. Follow ka kay Jesus. Pero yung fear of man, yun yung kukontra doon. Kasi yung fear of man, sasabihin sa'yo, hala, pag nag-my day ka ng mga Christian song, pagtatawanan ka ng mga classmate mo, sabihin, puro ka namang Christian song. Ay, sige, tanggalan ko na lang ng tunog. Wala na lang tunog. Sayang naman. Sana nilagyan mo ng tunog. Sana nilagyan mo ng mga praise and worship na astig. Baka hindi pa sila nakakarinig ng mga astig na praise and worship, no? Ngayon, kapatid, my day pa lang yun. Kita mo, yung kalaban ng fear of God ay fear of man. Natatakot ka sa comments ng mga tao. Pero itong 3 kabataan na to, walang pake. Sabihin niya na lahat ng gusto niya sabihin, hindi ka may luluhod dyan. At galit na galit si Nebuchadnezzar, sabi ng Bible, at nabago ang kanyang itsura. At alam mo, sabi niya, yung mga sundalo, itali niyo to. Yung mga lalakas na sundalo. Alam mo kapatid, tinatali pa lang sila, nasunog na yung mga sundalo. Kasi 7 beses pinainit yung pugon. 7 beses. Kapatid, yung mga nagtatali na sundalo, nasunog na agad. So, mga bagong set ng sundalo, tinali sila at hindi ko lang kung sinipa na lang yung 3 doon. At nahulog yung 3 doon sa pugon. Nakasombrero sila, may mga tali sila, maganda yung suot nila, at nandoon sila sa apoy. Talking about being on fire for God. Sino dito gusto maging on fire? Ano ibig sabihin ng on fire? Nasa apoy ka. Nasa apoy itong 3 to, men. Literally, on fire. Ano kapatid? Siguro ilang minuto lang napansin na niyaring Nebuchadnezzar. Di pa 3 lang yung hinulog natin. Opo, 3 lang. Bakit 4 yung nakikita ko at yung ika-4 mukha siyang anak ng Diyos? Sino yun? Si Jesus pumunta dun sa apoy. Sabi ni Nebuchadnezzar, nakita ko, naglalakad sila at hindi sila nasasaktan sa apoy.
Ano ibig sabihin nun? Sinamahan sila ni Jesus. So what? Kung anong sabihin ng mundo sa'yo dahil sa fear of God mo, sasamahan ka naman ni Jesus. At hindi ka masasaktan. Amen! Huwag ka matakot sa mga comment nila. Kay Lord ka matakot. Merong isang kabataan dito. Nung estudyante pa siya, kinailangan nilang gumawa ng movie. Graded. Kaso, dahil maganda siya, pinipilit siya na siya yung maging main character. Kaso, merong gagawin doon na meron siyang partner at magkakaroon ng bed scene. College to. College. Hindi naman yung mga hindi naman yung sobrang mga malaswagan yan. Pero, doon sila sa kama, mag-aampasan sila ng unang ganyan. Alam mo, bago pa niya malaman yung ganong senaryo, ayaw na niya. Kasi alam niya mapapakompromise siya. Ayaw niya yun. Mahirap na lumaban pag, tama ba? Papasok ka sa isang bagay na alam mo, mag-i-struggle ka. Huwag mo napasukin, di ba? Matutukso ka, huwag mo napasukin. So, ayaw talaga niya yun. Kaso pinilit siya. So, okay, sige. Pero nung hindi niya ginawa. Ay, hindi ko gagawin yan. Ayoko na. Umalis siya. So, umiyak na lang siya. So, nakarinig siya, ang arte mo. Siya pa ang maarte daw. Tama? Siya pa ang sinabihan na maarte. Pero alam mo, napangiti niya si Lord. Alam mo tawag doon, tumakbo siya palayo doon sa tukso. Alam mo tawag doon, fear of God. Teka, dalaga ako, tapos may ganyan-ganyang senaryo. Ayoko niyan. Alam mo kapatid, sinasabi ko sa mga kabataan dito, walang pwedeng pumilit sa'yo na sumuway kay Lord. Walang pwedeng pumilit sa'yo. Kahit school, kahit grade pa yan. Kung talagang kasalanan yan, huwag kang magpapilit. Hello? Huwag kang mag-give in sa pressure nila. Fear of God kasi magtutulak sa'yo na tumakbo palayo. Amen! At pinagpala siya ni Lord. Nag-isang Dean's Lister. Alam mo yung Dean's Lister? Taas yung grade. Taas yung grade. Honor. Grabe, no? Ganon kasi si Lord. Kala mo mga simpleng bagay na iwasan mo yung tukso, tatakbo ka palayo. Malaking bagay kay Lord yun. Alam mo, pinapanood ka ni Lord? At malamang proud na proud sa'yo si Lord. Nakita mo yan, Satanas? Anak ko yan. Anak ko yan. Sino dito gusto niyang sabihin ni Lord kay Satanas na tungkol sa'yo na anak ko yan? Nakita mo yung anak ko? Amen. Alam mo, meron pa isang kabataan, may isa pang churchmate dito. Nung estudyante siya, di ko na sasabihin kung saan siya nag-aaral, private school, malapit lang dito. Magugulat kayo pag sinabi ko yung pangalan. Pero itong kabataan na to, hindi nagmumura. So tingin na mo doon, maliit na bagay, hindi nagmumura. Pero pinagkaisaan siya ng lahat ng classmate, magmura ka na, sige na please, isa lang. Tapos alam mo, nalaman ng teacher, o sige na, magmura ka na nga, sige nga daw, pagbigyan mo ng mga classmate mo. Alam mo, hindi siya nagmumura. Teacher na yun namimilit. Alam mo, sabi ng teacher, dadagdagan kita ng mga plus points pag nagmura ka. Grabe. Alam mo, ayaw niya magmura. Alam mo, sabi pa ng mga classmate niya at teacher din yata, magmura ka na kasi magsisimba ka rin naman sa linggo, magsasorry ka kay Lord, di ba? Tamo, alam mo, hindi siya nagmura. No way. Ito ako magmumura, pinipilit nila ako, magmumura ako. Ano yung nagpagawa sa kanya ng ganun? Fear of God. Fear of God. May ulit na bagay, magmumura lang eh. Iba tayo, mga anak tayo ng Diyos. Hindi natin sinasabi yung mga ganung bagay. Amen? Huwag ka kapatid, kala mo, lit na bagay. Hindi yun maliit kay Lord. Kasi graduate na siya, magna cum laude siya. Panis silang lahat. Yun yung hindi nagmumura, naging magna cum laude. Mabuti ba si Lord? Di mo, ano nangyari kay Joseph nung tumakbo siya palayo kay Potiphar? Anong nangyari kay Joseph? Nakulong. Tama ba? Nakulong. Parang hindi blessed. Pero alam mo, pansinin mo kapatid, hindi ko lang kung nabasa ni Joseph hindi niya nabasa kasi si Moises nagsulat ng Genesis, di ba? Pero pag binasa mo yung Genesis, yung buhay ni Joseph, hindi sinasabi sa Bible na si Joseph ay nasa palasyo and the Lord was with him. At hindi yata sinabi yun. Ang maraming sinasabi na the Lord was with Joseph ay kung kailan binenta siya, kung kailan
alipin siya, kung kailan nasa kulungan siya. Alam mo kung ba't nilagay ni Lord doon na the Lord was with Joseph? Para pag ikaw, dumadaan ka sa mga pagsubok mo, sa pagsunod mo kay Lord, dahil sa fear of God, pag dumaan ka sa pagsubok, doon lalong gusto ngayon pa sa iyo ni Lord na, I am with you. Amen! Merong isa dito. Mga binabanggit ko, nandito mga kapatid. Nandito sila ngayon. Merong isa dito, mahal niya si Lord. Meron silang Christmas party, siguro last year or 2 years ago. Kasi yung Christmas party, gaganapin sa bar. Tapos, ang team ay Hollywood. Hindi Halloween na, Hollywood. Sinabi Hollywood, yung mga artista sa Hollywood. Yung mga sikat, ang buong mundo. Alam mo naman yun, kukopiin ng mga suot, ganun. Puro malaswa yung mga kasuotan nun. Sabi niya, hindi ako a-attend sa Christmas party. At alam mo, ang halaga nun, ang halaga ng hindi pag-attend sa Christmas party, hindi ka daw makakatanggap ng Christmas bonus. Yun yung sabi sa kanila, aba, iba na to. Sino kaya dito yung kayang i-give up yung Christmas bonus niya, wag lang siya mapakompromise. Grabe to. So, handa siyang iwanan yon. Okay? Sige. Pero hindi ako attend sa party na yan. Alam mo kapatid, syempre nakarinig siya mga persecution, no? Tama? Alam mo, dun sa Christmas party na hindi niya inatenan, ay nanalo siya sa raffle. Pero, ang rule, pag wala ka dun, hindi mo makukuha yung raffle prize. Hindi mo makukuha. Wala ka dun eh. Hindi ka umaten sa party. Kapatid, hindi siya umaten sa Christmas party. Nanalo siya sa raffle at nakuha niya yung prize. Anong tawag mo doon? Nothing can stop the favor of the Lord. Amen! Alam mo kapatid, hindi siya umaten sa Christmas party. But decision yun. Ayoko. Alam mo, nakuha pa rin niya yung Christmas bonus niya. Hello? Alos, maliit na bagay. Hindi maliit na bagay. Naka-record yun sa langit. At I believe, nagtalunan yung mga anghel sa langit. Amen! Dapat pala tayo ay umiwas. Ano yung nag-iiwas sa atin? Ano yung nagpupush sa atin na tumakbo ka palayo dyan? Fear of God. Amen? Merong isa dito, ikakasal na sila eh. Doon sa hindi conference eh. Ano bang tawag doon sa Seminar sa mag-aasawa na, di ba? So pag-uusapan doon yung mga control, ganyan. At nagtanong daw yung nagsasalita. So, sino dito ang nakapag na? So siguro naman lahat nakapag na. Oh, ganun yung tanong. Nashock siya, anong lahat? Hindi lahat. Alam mo sa mundo kasi, yun yung normal. Hello? Pero iba tayo mga kapatid. Ibahin natin. Dapat pag may boyfriend ka o pag may girlfriend ka, Kristiyano ka, iba ka. Hindi mo kukopyahin yung ginagawa ng sanlibutan. At kahit pagtawanan ka nila at sabihin nila, boring yung relasyon nyo, no ba yan? Boring. Kahit sabihin pa nilang boring yun, sa mata ni Lord, mahalaga yung ginagawa mo. At i-reward ka ni Lord. Amen? At humanda ka. Pag kinasali kayo, sobrang daming blessing niya. Amen? So huwag ka matakot sa sasabihin ng mga tao. Fear God, don't fear men. Amen? Alam mo kapatid, bukod sa fear of man, fear of the future din yung kalaban ng fear of God. Merong isang Kristiyano, kapatid. Mahal niya si Lord. Mahal niya si Lord. Noon pa siya. Dati, binibisita ng pastor yung bahay nila, magba-Bible study. Ginagawa nung taong to, pag malapit na yung araw ng Bible study, tumatakas na siya, umaalis siya ng bahay. Ay, darating na yung pastor. Kunyari, Sabado, alis na ako, Sabado, umaga pa lang, alis na ako. Kasi ayaw niya marinig yung pagtuturong pastor. Buti na lang yung nanay niya, okay yung Bible study. Niligtas ni Lord yung pamilya nila. Na-born again din yung binata. Nung na-born again siya, nahihiya-hiya pa siya, maliit lang na Bible para tatago niya sa bulsa niya. Sa labas, di ba? Sa bulsa lang. Pero ngayon, kapatid, pag naglakad na siya sa kalsada, ganito na yun. Ganyan. Malaking Bible.
Hindi na iya sa kalsada. Pero alam mo kapatid, na-on fire siya kay Lord. Gusto niya mag-serve kay Lord. At tinawag siya ni Lord sa full-time ministry. Magpapastor na siya. Nag-resign siya. Walang iyakan. Nag-resign siya. Pastor, bawal umiyak. Bawal umiyak, Pastor. Nag-resign siya at hindi niya inisip yung comment ng mga tao sa paligid niya kahit kamag-anak niya. Ano ibig sabihin nun? Mas gusto niya yung fear of God kaysa fear of man. Kahit ano pang sabihin niyo, susunod ako kay Lord. Hello? Alam mo kung paano rin niya nagawa yun? Siyempre lahat yun sa biyaya ni Lord. Hindi niya inisip yung fear of lack. Paano yung kinabukasan ko? Paano yung mga anak ko? Ganito, ganyan. Wala yun. Mas gusto ko yung fear of God. Grabe kasi si Lord. Siya ay God. Siya ay Almighty. Siya ay aking Savior. Binago niya buhay ko. Yun yung nakita niya. At alam mo, blinis siya ni Lord. Sabihin ko sa iyo mga kapatid, maraming mayaman tao sa mundo. Pati sa Pilipinas. Pero pag nakikita ko sila mag-grocery ni Mama, ay, punong-puno yung lalagyan ng cart. SNR, mahal sa SNR, di ba? Ako siguro pag nagpunta ako sa SNR, ano lang, chocolate, okay na to. Basta paabutin ng ano, di ba? Para yung parking libre, tama ba? Paabutin mo ng ganyan. Pero sila, SNR, punong-puno. Bakit? Sobrang blessed sila. Bakit? Alam mo kung ano nagbubuhos ng blessing sa buhay mo sa totoo lang? Psalm 112 verse 1, praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord. Woo! Hallelujah. So ikaw dalaga, please naman, huwag kang maghanap ng pogi lang. Hanapin mo yung may fear of God. Kasi yung may fear of God, bless yun. Bless yun. Hindi ka mamalasin nun pag naging kayo. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Parang sinasabi ng verse na yan, pagdating mo sa bahay ng righteous, sabihin mo kahit ano at meron nun sa bahay niya. Lahat ng prutas, gulay, ganyan. Hindi lang yun. Marami pang iba. Sabihin mo lahat ng doon sa bahay ng righteous. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright, for the gracious and compassionate and righteous man. God will come to him who is generous and who lends freely. Ganun din pala dapat, no? Who conducts his affairs with justice. Surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. He will have no fear of bad news. Alam mo kung ba't wala siyang fear of bad news? Kasi meron siyang fear of God. Amen. Paano siya magkakaroon ng, baka isang araw may humuli sa akin, may mangyaring aksidente sa akin? Wala. Kasi meron siyang fear of God. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure. He will have no fear. Inulit na naman. In the end, he will look in triumph on his foes. He has scattered abroad his gifts to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be lifted high in honor. Tayo yan mga kapatid. Di ba kayo na-excite? Tayo yan. The wicked man will see and be vexed. He will gnash his teeth and waste away. The longings of the wicked will come to nothing. Amen. The fear of God makes you lack no good thing. The fear of God makes you lack no good thing. Psalm 34 verse 9, "Oh, fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Amen. Hindi ka daw magkukulang basta may fear of God ka. Sabi mo, Brad, yung mga kwento mo, kabaligtaran ko yun eh. Namuhay ako ng walang fear of God. Marami akong pagkakamali sa buhay ko. Hindi ako ganyan katulad ng mga kinikwento mo. Marami akong failures. Nadumayan ko na yung sarili ko. At kahit ito, sa murang edad ko, marami na akong nagawa, marami na akong kasalanan. Kapatid, makinig ka. Hindi pa huli ang lahat. Actually, meron pa rin kaya magturo sa'yo ng fear of God. Kahit tingin mo, matigas yung puso mo, or parang, iba ako, madumi ako. Hindi ako tulad ng mga kinikwento mo, Brad. Di ba yan? Mga laking church yan. Laking church yan. Ako hindi. Alam mo, pag na-realize mo,
na si Lord ay mapagpatawad, pag na-realize mo na kaya kang patawarin ni Lord sa lahat ng mga pagkakamali mo, may kinakausap si Lord dito. Ikaw yun eh. Pag na-realize mo na kahit gaano pala kagrabe yung failure ko, kayang burahin ni Lord. Kahit gaano ko nadumihan yung sarili ko, hindi ko in-expect. Hindi ko iniisip na gagawin ko to dati, tapos nagawa ko, ganito na ako ngayon. Ano nangyari sa akin? Christian ako, ba't ganito ako? Pag na-realize mo na kaya kang patawarin ni Lord, kahit gaano kalala yung kasalanan mo. Sabi ng Isaiah 43:25, I am he who blots out your transgressions for my own sake and will remember your sins no more. Kakalimutan ko na, sabi ng Isaiah 1:18, come now, 19:18, come now, let us reason together. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Gaano man kait. Alam mo yung scarlet? Sobrang pula, halos itim na. Though they are red as crimson, yun din yun. Sobrang pula, parang itim na. They shall be like wool. Pag nirealize mo, kaya kong patawarin ni Lord. O sa totoo lang, tayo lahat ay nag-fail. Sabi ng Psalm 130 verse 3, If you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? Lord, pag nilista niyo po lahat ng kasalanan namin, wala pong makakatayo, Lord. So, wala makakatayo. Tala pag na-realize mo yan, banal yung Diyos. Actually, kapatid, kinikilabutan ako yung kinagayento ko sa inyo, yung malaki yung Diyos. Tapos sinabi, John 3:16, For God so loved the world. I mean, sobrang laki ng God. 200 billion, sorry. Sabi nila kasi 200 billion galaxies. Parang di ako makapaniwala na prove ba nila yun. Pero kung totoo yun, man, sobrang laki ng Diyos. At God so loved the world. Binigay niya sa akin si Jesus. Kinikilabutan din ako dun sa verse na sabi na, nawa, mapuno ka ng pag-ibig, ng revelation ng pag-ibig ng Diyos. Para mapuno ka ng kabuuan ng Diyos. Sobrang laking Diyos, pupunayin ako ng pag-ibig. Grabe, nakapangliit yun. Tignan mo yung susunod na verse. But with you there is forgiveness. Mayroong kapatawaran kay Lord. Therefore you are feared. Pag nirealize mo na kaya kong patawarin ni Lord, pinatawad niya ako. Yun daw yung magtuturo sa'yo ng fear of God. Amen, sa laki ng Diyos, hindi niya ako tiniris. Binuhay pa rin niya ako. Amen. Tamang binasa natin kanina umaga. Titus po ba yun? For you know the grace. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness. Ibig sabihin, yung grace of God ay dapat magturo sa atin ng fear of God. Amen! Alam mo, pag lalo kang bless ni Lord, marirealize mo, Lord, bakit mo ba ako binibless patuloy? Actually, minsan, kahit marami tayong kapalpakan, binibless pa rin tayo ni Lord. At hindi ibig sabihin ni Lord na, sige, tuloy mo lang, mali mo, tuloy mo lang kasalanan mo. Mahal kita kahit anong gawin mo, tuloy mo lang. Ay, totoong mahal tayo ni Lord kahit nagkakamali tayo, pero ayaw niya magpatuloy tayo sa kasalanan. Pero alam mo, sabi na Romans 2 verse 4, hindi mo ba alam that the kindness of the Lord leads us to repentance? Amen! Yun pala yung pagturo ni Lord. Grace of God teaches us fear of God. Woo! Mabuti ba si Lord? Kapatid, balik tayo dun sa wealth and riches are in His house. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commands. Gusto ko lang linawin, kapatid, hindi porke mayaman or sagana financially ay evil na agad, worldly o unbeliever agad. Yung ibang mayaman at sagana ang buhay, sila ay may fear of God. At ang masasabi natin dapat, kapatid, pag bine-bless tayo ni Lord, actually lahat yun ay biyaya ni Lord, dapat ang masabi natin ay, it's all by the grace of God. Biyaya ni Lord, lahat ng yun. Dapat masabi natin, God owns it. I'm just a steward. Lahat. Bahay, kotse, lupa, mga property, lahat ng magagandang bagay sa loob ng bahay ko.
Steward lang ako. Si Lord may-ari nun. Actually, dapat masabi natin, kung meron tayong fear of God, even without all of this, I will still serve the Lord. Amen? Amen! Kahit walang rep, kahit walang aircon, kahit walang pagkain, kahit walang mga TV o flat screen o swimming pool, I will serve the Lord. Amen! Dapat masabi natin, kung may fear of God tayo at binibless ka na ni Lord, my relationship with Jesus matters most, not these things. Hindi yung mga material na bagay. Yung relasyon kay Jesus, yun yung pinakamahalaga sa akin. Amen! Kung may fear of God ka, kapatid, kasi lahat to payaman eh. Payaman lahat na nandito, no? Pero dapat masabi mo, kung may fear of God ka, I still want to worship Jesus. I still want to bow down at His feet. I still want to read my Bible before I sleep. I still want to go to prayer meeting and intercede for the brothers and the sisters. I still don't want to be late sa pagpunta sa church. I will still write my devotions. I still want to win souls and make disciples. Jesus is all I need. He is still all I want. Hindi ba fear of God ang tawag doon? Hindi ba fear of God ang tawag doon? Kahit sobrang blessed ka na, ay nare-realize mo, si Lord pa rin yung pinakamahalaga sa buhay ko. Amen? Tumayo po tayong lahat. Panginoon, napakabuti niyo nga po, O Lord. Sambahin natin si Lord, di ba? Di ba malaki si Lord? Siya ay holy. Siya ay almighty. Let's lift our hands, everybody. And let's worship God. Come on. He deserves our praise. He's worthy. He's worthy. God is great and greatly to be praised. Come on. Lift your hands and worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah, Jesus. You are holy, Lord. You are amazing. You are Almighty God. I worship you, Almighty God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Great are you, Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Worthy is the Lamb that was slain. Blessings and honor and glory and power be to our God. You alone, Lord God, are worthy. You are worthy of all the glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on. Just worship Jesus. Just worship.